that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's sing it one more time. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Come on, everybody, sing. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, everybody, sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
church, buksan po natin ang ating mga bibig. Purihin po natin ang Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, sinasamba kita. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, purihin ka, purihin ka. Sinasamba ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. When was the last time? When was the last time that you really cried out to God? Kailan po yung huling beses na talagang lumuhod ka sa Panginoon? Na talagang umiyak ka sa Panginoon? Yung talagang nag-umapoy yung puso mo, gaya ng pag-uumapoy ng puso ng ating mga missionaries ngayon. When was the last time that you felt that? That you really need God? Na Lord, ay, gusto ko yung presensya mo. Kailan yung huli? Or sometimes we come to church, tagal naman matapos ng preaching. Gutom na ako. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang yung kanta, wala naman sa tono. Diba? Kailan yung huli na pagpasok mo pa lang sa simbahan, excited ka na sa gagawin ng Panginoon? Kailan po yun? Sabihin nyo nga ulit, complacent. When was the last time you become really, really honest sa nararamdaman natin sa Panginoon? Na kapag narinig natin yung song, nanamnamin mo talaga yung kabutihan ng Diyos. Na talagang ibibigay mo sa Kanya lahat ng pinagdadaanan mo. Kailan yung huli na nagawa natin ito? Yung walang pagpapanggap. Yung tinatanggap mo na, Lord, kailangan talaga kita. Lord, may kailangang baguhin sa buhay ko. Lord, may kailangang ayusin sa ugali ko. Na
na kapag pumunta ka sa loob ng simbahan o pumasok ka sa loob ng kwarto mo, once you open your devotion, once you read the Bible, talagang nanggigigil kang maranasan ng presensya niya. Kailan? Yung huli that we really pleaded to God. Alam niyo po, I think the biggest danger in Christian life, it's not rebellion. Hindi ka naniniwala sa Lord or galit ka sa Lord. The biggest danger is becoming so used to what we are doing, so used in serving, so used in sitting here every Sunday, na nagiging ordinaryo na lang dapat, yung magiging extraordinaryo dapat na gagawin ng Panginoon. Kasi hindi na bukas ang puso natin. Because we are so complacent. No? Alam niyo pa, basahin natin yung Corinthians 2 Corinthians 12 verse 9. You know, the main point of this sermon po is the strongest Christians know they need God. The strongest Christians know they need God. So yung mga sa katabi mo, kailangan mo ang Diyos. Yan. Kailan natin huling sinabi sa Panginoon na, Panginoon, kailangan kita. Sabi dito, verse 9, but He said to me, my grace is sufficient for you. Unahin po natin sa, ayan, but He said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest in me. That is why, for Christ's sake, I delight in my weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, I am strong. Amen? Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, itinataas namin sa iyo, Lord, ang iyong salita. Panginoon, ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa. Alam ko, Panginoon, na may gagawin ka ngayong umaga. And Lord, help us to understand, Lord God, that we are here tonight, this morning, Lord God, to really experience your presence, Panginoon. Na huwag kaming papayag na lalabas kami sa pintuang ito na hindi ka namin naranasan, oh God. Salamat po. We bring you back all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Alam mo po, itong 2 Corinthians po, quick context lang, ito po ay pangalawang sulat na ni Paul. Ang Corinthians po, ang Corinth po ay, meron po tayong tinatawag na Church of Corinth, na dinisciple ni Paul. And 1 Corinthians po, nagsulat siya ng letter, pinagalitan niya itong mga church members na to. Kaya daming issue, Pagdating ng 2 Corinthians po, marami nang nagbago. Marami nang nagbalik loob sa Panginoon. Marami nang naayos ang buhay. Kaya dito sa 2 Corinthians, medyo mas, kumbaga tame na siya sa pag-send niya ng letter. Pero ang issue po dito sa 2 Corinthians is, he was writing to a church that had become impressed in strength, success, and power. Kumbaga, sa leaders, ang hinahanap nila ay mga leaders na charismatic. Leaders na magaling magsalita. Prophets na mayayaman, powerful. So parang ang point is, kapag hindi ganun kagaling yung preacher, ay ayoko makinig dyan. Mas magaling pa si pastor ano dyan. Diba? Parang gano'n. Nagkakaroon sila ng mga favoritism. No? So parang sa generation natin ngayon, hindi naman po different. No? Many of us, we start to look for someone or something powerful. Sumusunod tayo kung sino ang malakas, kung sino ang magaling. Diba? Many of us, we are, gaya nila, ilang beses tayong pumapasok sa church, no? Na gusto natin, pag tinignan tayo, okay tayo. Magaling tayo. Holy tayo. No? So, yung mga nasa Corinthians po, yung Church of Corinth, ang nangyayari, parang naging status-based na sila. And somehow, parang ganun din po tayo. Alam niyo kung bakit? Because of social media. No? Anong nakikita natin sa social media? Lahat ng tao, nagpe-flex na ng success. Nagpe-flex ng pera. Nagpe-flex ng promotions. Nagpe-flex ng buhay. Diba? We only show the best part of us,
pero hindi natin nakukwento kung ano pa yung nasa likod ng lahat ng yon. Ano ba yung pinagdadaanan natin behind all those success na nararanasan natin, no? And sometimes, bilang Kristiyano, pumapasok tayo ng simbahan, ang puso natin punong-puno ng pride. Sabihin mo nga sa katabi mo, pride. Punong-puno ng pride na ayokong magtaas ng kamay, baka isipin nila makasalanan ako. Kahit tamang-tama ka na sa preaching ni pastor, ayokong pumunta sa altar call, baka isipin nila, hindi ako mature. Pastor na ako, nahihiya na akong mag-share, na namomroblema pa rin ako. Diba? Minsan puno na tayo ng pride na dahil leader ka na o dahil matagal ka na sa church, hindi na tayo nagiging honest sa totoong nararamdaman ng puso natin. Ngayon, kamusta po ba ang puso natin? Diba? Nagyayabangan na po ba tayo? Nagmamalaki na po ba tayo? Self-sufficient na po ba tayo? That sometimes, kailangan natin ng Diyos. Pero hiyang-hiya tayong lumapit sa Diyos. Diba? Problemado ka pero hindi mo matap yung katabi mo na, bro, pag-pray mo nga ako. Kasi kailangan okay lang ako. Diba? In verse 6, sabi ni Paul, kung yabangan lang at yabangan, hindi naman po ganito yung pagkakasabi niya, pero parang sinasabi ni Paul, kung yabangan lang at yabangan, marami naman akong maikukwento. Parang gano'n, no? Sabi niya, even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. Meron akong mga ikukwento na success. Meron din naman akong ikukwento na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. No? But I refrain. Pero hindi ko gagawin. So no one will think more of me than is warranted by what I do or say. No? Sa generation na punong-puno ng pag-flex, sa generation na punong-puno ng pagpapanggap, sa mundo na punong-puno ng pagsusuot ng maskara na okay ako, fully paid ang iPhone ko, may bahay ako, working ang business ko, magaling akong tumugtog, magaling akong mag-preach, magaling akong magsalita, magaling akong sumayaw. Si Paul, he could have impressed people. Itong time po na to, ang sinasabi ni Paul, kung meron akong ipagmamalaki, alam nyo ba na merong revelation sa akin si Lord, sabi ni Paul. Binigyan ako ni Lord ng revelation, and in fact, sabi ni Paul, nakarating daw siya sa third heaven. Ibig sabihin sa langit, talagang pinakita sa kanya ni Lord yung heaven. Diba? Isipin mo kung meron ditong nakakita ng heaven, baka nanggigigil ng i-share. Grabe pala yung floor doon, ginto. Grabe pala yung mga angels doon, ang gaganda. Diba? Baka nagbo-boast na si Paul, yung revelation sa akin ni Lord, sobrang laki, sobrang galing. Ngayon yung sabihin sa akin na hindi ako worth it to be a leader. Ngayon yung sabihin sa akin na mas magagaling yung mga super apostles nyo na yan. Pwedeng ipagmalaki ni Paul Kung pagalingan lang din at pagalingan, ako nga dinala ni Lord sa third heaven Pwedeng sabihin ni Paul. Pero hindi niya ginawa, no? He could have built an image. He could have impressed people by his revelation. Pero anong sabi niya? Hindi ko to ipagyayabang. Diba? I refrain to boast this, no? He didn't want people to think him more than what they should, no? Sa generation, alam niyo po tayo, most of the time, we really highlight our strengths. Pinapakita lang natin yung strengths natin, yung success natin, yung output ng mga ginawa natin, but very little lang ang mga taong matapang mag-share kung paano nila yon naranasan. Naalala ko yung asawa ko, lagi niya akong pinagsasabihan before. Mahilig po kasi ako mag-vlog, mahilig ako magsulat, mag-share ng testimonies. Sabi sa akin na asawa ko, love, bakit ka ganun? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi kapag nagsishare ka ng testimony, kala mo naman hirap na hirap ka. Kala mo naman wala kang makain. Parang,
lagi ko daw i-share yung pinakapangit na nangyayari sa amin. Sabi ko sa kanya, kasi kung i-share ko lang yung success ko, ayoko namang maranasan nila na parang, bakit hindi nila nararanasan yun? I want them to see ano yung mga pinagdaanan natin bago natin naranasan yun. Ano yung mga naranasan natin na gusto kong maramdaman din ng ibang tao, yung times na hindi pa rin sumasagot si Lord sa mga panalangin natin. Kasi nandun din yung iba dun eh. 'Di ba? I want to encourage, no? At si Paul, ganun din siya. Instead of highlighting yung mga grabing ginawa ng Lord sa buhay niya, ang hina-highlight niya kung ano yung weakness niya. Paano ko nasabi? Anong sabi niya dun? I will not boast. I will refrain from boasting. Hindi ako magmamalaki. No? And alam niyo po, kung ganito lang yung basehan natin, if magiging kagaya tayo ng Church of Corinth, this time, na lahat tayo pumapasok dito, lahat tayo holy na, wala nang kailangang ayusin sa Lord sa buhay natin, wala nang kailangang baguhin sa Lord sa puso natin, kung lahat tayo, para na lang social media, flex na lang ng flex, at hindi na tayo matututong magpakumbaba, this church will look like a hospital for the broken, pero ang mga naggagamot, broken people din. Yung tipong, puro ka pala saksak, may unforgiveness ka, may temptation kang hindi na-overcome, may sin kang tinatago. Ang dami mo palang saksak, sugatan ka rin pala, problemado ka rin pala, broken ka rin pala, tas pipilitin mong ayusin ang problema ng iba. Pipilitin mong bigay yung needs ng iba, samantalang ikaw, mismo sa sarili mo, hindi ka pa lumuluhod sa Panginoon, sa sarili mong mga sugat. Diba? Sometimes we try to heal other people, pero yung own wounds natin, hindi natin binubuklat. Sino dito yung up until now, meron pa rin hindi napapatawad? Yung up until now, meron pa rin hindi ma-surrender sa Panginoon. Ang problema, we always present ourselves looking strong. Strong ako, holy ako, nagde-devotion ako, magaling ako magsalita. Pero ang dami pala nating battles inside. May temptation palang nilalabanan. May hidden compromises pala. May problema pala sa pamilya, pero hindi tayo marunong humingi ng tulong. Hindi tayo nagiging totoo sa nararamdaman natin. Hindi tayo nagiging honest sa harapan ng Diyos. No? When was the last time na sinabi mo sa katabi mo, bro, nagsastruggle ako eh. Natitempt pa rin ako hanggang ngayon. O kaya sis, yung spending habits ko, hindi ko pa rin talaga maayos eh. Nahihirapan akong patawarin yung asawa ko, ano bang dapat kong gawin? Ang hirap na hindi mainggit dun sa mga taong nagsasaksid sa buhay, pero ako Christian naman ako. When was the last time na umamin tayo? At sinabi natin, Lord, tulungan mo ko. And that's scary. No? Pride is scary. And you know what? Si Paul, it's really interesting, no? Na nung sinasabi niya, na nakita ko yung third heaven, meron akong pwedeng i-boast, pero hindi ko ipagmamalaki. In fact, anong sabi niya in verse 7? Therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh. To keep me from being conceited, ibig sabihin, to keep me from being mayabang, to keep me from being prideful, to keep me natignan ng sarili kong mas mataas at mas holy kaysa sa ibang tao, para yung paa ko manatiling nasa lupa. God allowed, no? I was given a torment in flesh. Sabi mo nga, torn in flesh. Yan. Torn in flesh. Sabi ko, ano kaya itong torn in flesh na to? Torn po ay tinik. Tinik sa flesh, okay? So, honestly, hindi po binanggit kung ano yung pinagdaanan ni Paul dito. It's an open meaning. Ibig sabihin, pwedeng may temptation na ibinigay sa kanya,
pwedeng physically nagkasakit siya, pwedeng may problema siya, name it. This is what I want you to understand right now. Etong word na to ay para sa'yo. Now, yung thorn in flesh na sinasabi ni Paul na ibinigay ng Lord sa kanya, think of it, ano yung thorn in flesh ng buhay mo ngayon? Ano yung personal mong pinagdadaanan ngayon? May problema ka ba? May compromises ka ba? May sin ka ba na kinakaharap dyan? May battles ka ba? Think of it habang pinapakinggan mo to ngayon. Sabayan niyo ako dito sa word ng Lord ngayon kasi ako habang binabasa ko to, kiniklaim ko to eh. Nagaya ni Paul na may thorn in flesh siya, ako din meron din akong thorn in flesh. Meron din akong mga pinagdadaanan. And itong thorn in flesh na to, imagine, si Apostol Pablo, who is a leader of leaders, a church planter, a missionary. Kung babasahin mo, majority ng New Testament siya ang nagsulat. Yung tipo ng tao, no? That person na nagsasabing, be confident, kahit di mo naiintindihan, finish the race. That person na nag-e-encourage sa atin most of the time, that person, when he experienced this thorn in flesh na sinasabi niya, mabigat na pinagdadaanan na ibinigay sa kanya ng Panginoon para manatiling nasa lupa ang kanyang mga paa, para manatiling nararanasan niya ang pagkilos ng Panginoon, he pleaded 3 times. Ano sabi niya? Nung naranasan ko to, 3 beses akong nagmakaawa sa Diyos. 3 beses akong nagmakaawa, pleaded, nagmakaawa. Sabi ko, ano kaya yung pinagdaanan niya na mas mabigat pa sa shipwreck, sa imprisonment, mas mabigat pa sa persecution, mas mabigat pa sa lahat ng pinagdaanan ni Apostol Pablo kung kilala niyo siya? Grabe po ang pinagdaanan ng taong ito. Para lang ipamahagi ang salita ng Diyos. Ano pa ba ang mas bibigat doon? For him to plead to God 3 times. Now, when was the last time na ikaw, yung thorn in flesh mo, you pleaded to God, ibinigay mo sa Diyos? Kailan yung huli? When was the last time na talagang iniyak mo, iniluhod mo? Kailan ka huling lumuhod sa harapan ng Panginoon? Kailan natin huling ibinigay ang puso at buhay natin sa Panginoon? When was the last time na talagang naranasan mo yung presensya niya? Na talagang, Lord, hindi ko na kaya. Talagang naging honest ka na, Lord, itong sin na to paulit-ulit. Itong unforgiveness na to, hindi ko talaga mabitawan. Galit talaga ako sa taong to. Lord, ang hirap-hirap talagang sumunod. Lord, napakasakit nitong pinagdadaan. When was the last time na naging honest tayo? Alam niyo yan po, sakit ng asawa ko. Lagi kaming nagtatalo dyan. Alam niyo kung bakit? Ang asawa ko po sobrang nonchalant. Ang bigat-bigat na ng pinagdadaanan, hindi mo laging makikita sa kanya. Laging magjo-joke lang yan. Magjo-joke. Laging pinapakita niya, masaya siya, okay siya, strong siya. Sabi ko sa kanya, alam mo love, minsan gusto kong maging asawa mo. Gusto kong samahan ka sa bigat na pinagdadaanan mo, pero hindi ka nag-o-open sa akin. Lagi mong pinapakitang okay ka, na wala kang problema, na wala kang pinagdadaanan, kahit alam ko naman na nasaktan ka. Pero hindi mo, never mong vinoice out. And maybe right now, God is asking you, when was the last time na naging open ka sa laman ng puso mo? Kailan mo huling binuksan ang puso mo sa simbahan, sa katabi mo, sa Lord? When was the last time na naging honest ka talaga na, Lord, mabigat talaga eh. No? God allowed a thorn in flesh as a constant reminder that even after all ng pinagdadaan natin, all the ministry, lahat ng success na naranasan mo, lahat ng credentials na meron ka ngayon, after all of it, we desperately need God. Kailan ka huling naging desperate? Alam niyo, ako po, tagal kong nawala sa simbahan.
Nung nabuntis po ako, yun yung peak ng salon namin. Magbubukas kami ng third at fourth branch. Tapos biglang nabuntis ako. Okay lang kung nabuntis lang ako eh. Ang problema na bed rest po ako. Hindi po ako makakilos. Hirap na hirap ako. Sabi ko, Lord. And honestly, dumating sa time na talagang hirap na hirap ako. Kasi sabi ko, Lord, ang hirap maranasan ng presensya mo kapag pala mag-isa ka. Kapag pala hindi ka nagsisimba, nawawalan ka pala talaga ng drive. Nawawalan ka pala talaga ng fire. Ang sabi ko sa asawa ko, love, gusto kong magpa-disciple. Naghahanap ako ng community na malapit sa amin. Pero wala akong makita. Hirap na hirap po ako nung time na yon. Gusto kong mag-devotion. Hindi ko maranasan yung presensya ng Lord. Hirap na hirap ako. Pero all the more na nilayo ako ng sitwasyon sa Panginoon, all the more na kapag ang asawa ko naghatid sa anak ko sa school, all the more lumuluhod ako sa kanya. Sabi ko, Lord, wag mong hayaang mawala yung fire. Wag mong hayaan na yung love ko sa'yo mabawasan. Wag mong hayaan na ma-neglect ko yung relationship ko sa'yo just because of this situation na nararanasan ko. Napakahirap pong malayo sa presensya ng Panginoon. At kahit po kami ay nagpipreach na nararanasan po namin yan, what more pa po tayo? When was the last time na talagang we plead God, Panginoon, gusto kitang maranasan? When was the last time? Alam niyo, kapag lumalapit tayo sa Lord sometimes, ang hinihiling natin sa Kanya sagot sa mga katanungan natin. Alisin yung problema natin. Baguhin yung sitwasyon natin. Nung time na yun, hindi ko po pwedeng ipabago sa Panginoon yung sitwasyon ko. Wala sana ako napaka-cute na anak, diba? Kailangan kong tanggapin yung sitwasyon ko eh. And honestly, hindi lang po yung pain na hindi ako makapagsimba, yung anxiety, yung worry, na kapag hindi ako nakapagtrabaho sa salon, paano yung negosyo? Yung wala kang magawa, talagang tinanggal ni Lord lahat ng access sa akin, na parang sa isip ko, kaya nag-work yung salon kasi magaling ako. Kaya nagbo-boom yung salon kasi gumagawa ako eh. Hindi ko pinapabayaan yung salon, may standard ako. Tinanggal din sa akin ng Lord yun eh. Na hindi na rin ako makakilos kahit sa salon. Bawal na akong ma-stress. Bawal akong kumilos, bawal akong magtrabaho. Hindi ako pwedeng magsimba. Wala akong magawa, kundi humiga, maghintay. And those season ng life ko, in that season, iniiyak ko talaga sa Lord na, Lord, tinanggal mo lahat ng control sa akin. Na parang sinasabi mo sa akin, diyan ka lang, ako bahala sa'yo. And ganun din po yung naranasan ni Pablo during this time when he pleaded 3 times. 3 times siyang nagmakaawa sa Lord. 3 times siyang humingi ng tulong sa Panginoon. But instead of removing it, instead na tanggalin ng Panginoon yung sitwasyon niya, yung problema niya, yung battle niya, halip na ayusin kung ano yung pinagdadaanan niya, hindi yun ginawa ng Diyos. Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Anong sinabi sa kanya ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Na minsan, kapatid, ang pinagdadaanan mo, ang battle mo, ang temptation na nasa harapan mo, hindi yan aalisin ng Diyos. Hindi ka basta-basta makaka-receive ng answered prayer all the time. There will be times that it will stay. May times na talagang mabigat. May times na talagang masakit. May times na talagang mahirap. Pero ito lang ang sinasabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Hindi man niya baguhin ang sitwasyon mo, pero sasamahan ka niya sa battle mo. Papalakasin ka niya
habang pinagdadaanan mo ang bigat na kinakaharap mo. Sometimes the biggest problem, mga kapatid, isn't weakness. It's self-sufficiency. Hindi, kaya ko to. Okay lang ako. Tagal mo na palang hindi nagdi-devotion, hindi mo inaamin. Tagal mo na palang hindi nararanasan ang presensya ng Panginoon, wala ka pang ginagawa. Ang tagal mo na palang galit sa tatay mo, di mo pa hinihingi ng tulong. Hindi mo pa iniluluhod sa Panginoon. Ang tagal mo na palang pikon sa asawa mo. Hindi mo pa iniluluhod sa Lord. Hindi man baguhin ng Panginoon yung sitwasyon na yan. Pero I tell you, babaguhin ka ng Diyos habang pinagdadaanan mo yan. Yun ang sinasabi ni Pablo dito eh. That kung ang kahinaan kong to, kung ang weakness kong to, kung ang problema kong to, na kinakaharap ko ngayon, kung ang temptation na to, na ang pinagdadaanan ko ngayon, is what keeps me from laying down my knees to God, is what keeps me from coming back to the Lord. Kung itong problema na to ang dahilan kung bakit ako umiiyak sa Panginoon ngayon, I will boast about my weakness. So God's power can be seen sa buhay ko. All the more na tinanggal ng Panginoon sa akin ang control nung nabuntis ako, all the more mas binless niya ang negosyo. All the more mas nag-flourish ang marriage naming mag-asawa. All the more mas naging mabuting nanay ako. All the more pinakita sa akin ng Lord na sa panahon na wala kang magawa, may ginagawa ako para sa'yo. Na sa panahon na hopeless ka, sabihin mo lang sa akin, bigay mo lang sa akin, ako ang bahala sa'yo. Ang problema minsan, di naman ako masyadong makasalanan, ba't ako iyak? Wala naman ako ginagawang masama, di naman ako backslider, ba't ako magpapatira pa sa Panginoon? Bakit ako magtataas ng kamay ko? You know, we can still attend church, we can serve the Lord, we can pretend na okay pa yung relasyon natin sa Panginoon. We can worship, but still somewhere along the way, manhid na pala yung puso natin. Manhid na pala tayo. And sometimes, God allows these things, yung thorns in flesh na pinagdadaanan mo ngayon, name it. Ano man yung nararanasan mo ngayon, sometimes God allows that to happen. To continually remind us that we need God's grace every day. That we can depend sa Panginoon. Na pwede mong bitawan yung will ng buhay mo at magtiwala sa Diyos. Na kaya kang palakasin ng Panginoon. When you embrace that weakness, and you embrace that God can do a marvelous thing sa buhay mo. God didn't remove the thorn, but God gives us grace. No? Not every battle will disappear. Tandaan po natin yan. Hindi lahat ng problema mawawala. Not every thorn will be removed. That if that weakness, if that struggle, ay magpapakita more ng kabutihan at kagalingan ng Diyos sa buhay mo, bigay mo pa rin yan sa Panginoon. Ilatag mo pa rin yan sa Diyos. No? The goal is not to make us look successful and holy and clean. Ang goal natin bilang Kristiyano, pababaan tayo ng puso. Ang goal natin bilang Kristiyano, kung sinong pinaka-humble, kung sinong pinakakayang lumuhod sa harapan ng Diyos, kung sinong pinakakayang maging open sa totoong estado ng puso niya, yun ang mas pinaka-malapit sa Panginoon. Ever since wala akong narinig na naging sobrang successful at sobrang saya sa buhay, tapos sinabi niya na itong season na to, ito ako pinaka-close sa Panginoon. But because sometimes,
the more na wala kang problema, the more na smooth sailing ang buhay mo, the more that everything is fine and okay sa'yo, the more na mas malayo ka sa Panginoon. Sometimes it happens. Pero, those people na talagang grabe ang problema, grabe ang pinagdadaanan, grabe ang kinakaharap na battle, they are the ones who say, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Kaya nga the Lord is close to the broken-hearted. Kasi dun sa stormy part ng buhay natin, dun natin mas nakikilala ang Diyos eh. Dun natin mas nararanasan ng Diyos eh. Dun natin mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos para sa atin. Ang prayer ko nung nabuntis ako, nagsasucceed yung negosyo, ang palagi ko pong prayer, Lord, don't let us be too comfortable. Huwag mong hayaan na maging self-sufficient kami na hindi na kita dependehan. Wala pong masama na mag-succeed ka sa buhay. Pero kung yung success na yan, yung smooth sailing life na pinapangarap natin, yung komportabling buhay na hinahangad natin, yan ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Let's ask God, Lord, humble me. Lord, gusto kitang maranasan pa rin. Lord, gusto kitang makasama dito sa sitwasyon na to. Dun sa pause moment na binigay po sa akin ng Lord, when God said, my grace is sufficient to you, it's like He is saying, anak, hindi ko kailangan ng strength mo. Hindi ko kailangan ng galing mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng kung anong i-offer mo sa akin. In your weakness, sa pinaka-vulnerable, sa pinaka-sensitive, sa pinaka-painful part ng life mo, I will prove that I am God. Sa weakness mo, I will be your strength. My grace is sufficient for you. Maybe, yung breakthrough na pinagpipray natin ngayon, it's not the first thing that God wants to give you right now. Maybe before the breakthrough, gusto mo nang magpakilala ng Diyos sa buhay mo, kaya mo pinagdadaanan yan. Gusto muna ng Diyos maranasan mo siya. Gusto muna ng Diyos makilala mo siya. Gusto muna ng Diyos ayusin yung character mo, ayusin yung puso mo. Because sometimes, we ask God to change the situation, but God wants the situation to change us. Amen?